Ikinatuwa naman ng truck operators ang pagpayag ng MMDA na pansamantalang dumaan ang kanilang mga truck sa Roxas Boulevard sa Maynila. Ayon po sa mga ito, malaki ang maitutulong nito sa kanilang operasyon, gayon din sa pagresolba sa nangyaring baklagang ulat. Mula kay Julius Disamburon. Kung si Aduana Business Club President Maria Zapata ang tatanungin, may positibong epekto ang siyang pagpayag ng Metropolitan Manila Development Authority na muling makadaan sa kahabaan ng Roxas Boulevard ang mga truck simula ikalawa hanggang ikalabing-lima ng buwan ng Pebrero, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero hindi pa din nawawala ng pag-asa ang grupo ng mga truck operators na magiging 24 oras ang pagpapadaan ng pamahalaan sa kanila sa Roxas Boulevard. Say nakalabas ka sa port, you have to wait for 12 midnight para magdaan ka dyan sa Roxas Boulevard. Lalo especially if you're going to Cavite, dahil mas ano yun, mas economic. So mag-iikot yung driver, hindi kakain ng crudo, plus the traffic. So better stay somewhere and wait for the time of 12 midnight. Base sa pinakahuling datos na nakalap ng PTV News, mula sa higit 30 unloaded cargoes ay bumaba na ito sa halos 28. Isang good news na maituturing. Yung naghihintay sa South, I think it's 11. Sa MIP, I think 7 o 6. Tapos on bird sa MIP, 7. On bird sa South is 4. So maganda na. The figure is declining. Sa ngayon kasi, para makapunta sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Cavite, mula sa port area ay kailangan nilang dumaan sa Quirino at Osmeña Highway diretso ng South Luzon Expressway. Napagdesisyonan na pansamantalang alisin ang truck ban para mapabilis ang paghakot sa mga naipong kargamento nitong mga holiday break na kung saan nga po ay halos maipon ito sa mga pantalan. Pero sa muling pagpaparaan sa mga truck sa kahabaan po ng Roxas Boulevard, tila good news ito para sa grupo ng mga truckers, pero nawa sana'y maikonsidera din itong pagpili nitong window hours na ipinapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yung MFDA truck ban, di ba, mayroon kaming window. Apo. Sana kung magbibigay yun, yung 10 to 5 in the afternoon, tapos 10 in the evening to 6 in the evening, medyo maganda-ganda na yun. Malaking relief. Sa panayam naman ng Radyo Vision kay Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP Director Alberto Suansing, may malaking epekto sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ang nangyayaring port congestion. So pag nagtagal yung kargamento sa loob ng pier, may ipit ngayon yung mga papasok naman, hindi ma-diskarga. Lahat ng pagkabalam may presyo. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Depende yan sa produkto. Depende sa pangangailangan kasi yan. Kung pumapasok, halimbawa, nagiging acute shortage, then tataas ang presyo niyan. Ani ng mga truck operators, walang kaduda-duda ang kanilang pakikiisa sa programa ng pamahalaan para agarang masolusyonan ang port congestion. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.